Hello mga kamusika, welcome back to my channel. At sa video na ito ay magtuturo ako ng ilang mga chords na pwede nyo din magamit sa inyong pagtutugtog. Unahin natin ang chords ng G, kung saan lagi itong nagagamit, no? Lalo na nung akong una din na nag-aaral sa paggigitara, iyan yung ilang mga chords na una kong natutunan. Okay. Sa mga natuto na dyan at mga baguhan pa, maaring alam nyo na ito at pwede nyo akong sabayan. Sa mga hindi pa naman nakakaalam, maaring ang video na ito ay para sa inyo. Okay, sa chord G muna tayo. O G chord tayo. Subukan natin yung son of family chords ng G. G minor, C, and D, B minor, A minor. Yan. May mga over pa tayo ng diminished, G7, D7. Yan. Okay. Sa chord G muna tayo mag-umpisa. Maaring ang ginagamit nyo lagi ay ganito na chords o kaya ganito. Basic natin na chords, meron din ganyan. Meron din dito. Pero dito muna tayo sa low part. Yan. Madalas kong ginagamit ito sa pag nagigitara ko, lalo na kapag may mga oras na nangawit na din ang daliri, no? So may mga tinatanggal ka, and sino-shortcut mo na lang. Okay. So sa G chord tayo, ilan sa mga natutunan ko ito. May G chord, tanggalin natin itong hintuturo natin mula sa 5th string. Yan. So ang gagawin natin ngayon ay i-mute natin yung 5th string. Gamit ang hinlalaki natin ito. Gamit ang hinlalaki natin, i-mute natin yung 5th string. Habang nakapindot natin sa 6th string, nakadampi lang yung daliri natin sa 5th string. Parang ganyan ang tunog, oh. Ganyan. So kapag in-strum mo yan, hindi na yan maririnig. Nasa tono pa rin tayo ng G chord, no? Ngayon, ang advantage naman yan kapag tinanggal natin itong hintuturo natin, pwede mo siyang laruin sa ilang part ng skill mo. Ay, oo, pwede kang mag-adlib. Yan, gaya ng ganito. Diba? Pwede mo siyang magamit sa ilang mga bagay. Dahil nakaangat lang siya, nakamute yung isa, instead na nakapindot siya, nakamute lang, tapos pwede mo na siyang laruin. Pwede mo naman, kahit ito nakapindot lang ito, naglalaro ka na dyan ng skill mo eh. Kanyari, subukan natin yung do re mi natin dito sa ba. Yan, gamitin natin yan habang nag-strum tayo. Gamit yung nakamute tayo, basta ito hindi nawawala yan, dapat nakalagay pa rin yan yung bass natin na G, dapat naririnig pa din yan. Yan, dapat naririnig pa rin yan, tapos pwede natin laruin dito. Malaking bagay, malaking pwedeng maitulong sa atin yung mute gamit ang hintuturo, nag-scale tayo. Okay. Meron pa yung isang kanta na sa Hillsong yon, yung Blessed. Yung kanta na yun, pwede nyo siyang gamitin doon habang nag-scale kayo. Ganito siya.
ginamit ko din yung C chord natin na nakamute. Okay. Susunod din natin yan, C chord na nakamute. C chord natin, ang i-mute natin dyan, itong 4th string natin nakamute dapat. Instead na nakapindot ng ganyan, dahil pwede mong gamitin yung hintuturo mo sa scale mo, i-mute mo na lang muna. Yan, habang nag-strum ka. Kaya ito, ilalagay natin dito sa isa. Nagamit na natin yung hintuturo natin, ilagay natin sa first string, second fret. Yan. Doon na tayo maglalaro, yung ito. Instead na ganyan, kung wala kang kasama, pwede ikaw lang tumutugtog, pwede mong isabay yun na. Sa C. May mga pwede pa kayong i-discover dyan sa C at G na yan. Pero doon na lang muna tayo. Maliban sa strumming, sa plucking din magagamit yan. Magagamit mo na yung tenor. Sunod natin naman yung B minor chord. Yan. B minor chord. Yan. Yan yung basic na ginagamit natin o regular na ginagamit natin sa chord na B minor. Pero gawin natin, subukan natin siyang shortcut. Subukan natin i-shortcut. Minsan kahit ganyan naman, pwede na gamitin, tanggalin mo lang itong isa. B minor 7. Ito kasi yung B7. So kapag B minor, tanggalin mo din ito, magiging B minor 7 na siya. Pero madalas kong ginagawa kapag nagbi-B minor ako, during strumming, ganito. Yan, yung gamitin. Wala kasing ibang pwedeng mag-video na ilapit, ano. O kaya, isa pa, itong hinlalaki nakababayan, pwede sa babayan. Dito siya. Okay. At dapat nakamute din itong 4th string mo. Nakamute yung 4th string. Pwedeng open string itong 3rd string. Yan, open string siya yung sa 3rd string. Pwede mo siyang strumming. Yan madalas yung ginagamit na B minor. O kaya ganito. Yan. Pero may mga exemption tayo dyan. Kailangan huwag may mga tamaan ito. Hindi mo makontrol na ma-strum. Maganda na gamitin mo din yung hinlalaki mo para i-mute. Yan. Pwede mo siyang strum. Subukan natin. G, B minor, C. Ganito yung ginagamit kong B minor. Pwedeng gawing style ulit. Yung ganyan. Pwedeng ganyan, pwedeng ganyan. Nasa choice mo na yan. Kung anong style na gagamitin mo.
May mga chords naman na nagsi-7 sila, nakatanggal at naka-open naman itong third string. Isa lang yung pinipindot nila. Yan. Basta natatamaan mo yung E chord mo na open string sa 6th string. Ito, E chord yan. Pero madalas ang ginagawa ko, pwedeng ganyan. Okay naman ganyan. Okay din yung nakamute siya. Hindi mo ulit pipindutin ito. Fourth string. Ayan, magamit mo siya. Dahil itong isa, instead na gamitin mo dito, pang-scale mo na lang. D. Dalas naman pag di ako, hindi ko na nilalagay ito isa. Naka ano lang siya, D9. At o kaya ganito. Nag-over tayo. Okay. Madalas ginagamit itong over kapag sa plucking. Maganda kasi pakinggan. D sana yon, pero mag-over ka na lang ng F sharp. Okay. Nangyari G. Madami pa. Hindi ganyan. Pwede kang magdagdag kung abot mo dito. Discover natin yan sa ating pagpiplay ng gitara. Yun naman sa atin. Kung ito ay nakatulong sa inyo, pwede nyo pong i-follow ang page natin at i-subscribe na rin ang ating YouTube channel. At pwede ding i-click na lang yung notification bell para ma-update kayo sa susunod na tutorial videos ko.